okay lang ba guys manood tayo sa mga ibang content creator? Okay lang po yan, manood po tayo sa mga ibang content creator kasi may mga ibang content creator naman talagang magsasabi ng totoo, kayo ano yung mga sinasabi nila yung mga totoo talaga, pero meron din na talagang ewan ko kung ano, pero mas mabuti pa rin na mag-research tayo, mag-research tayo ng sarili natin para po alam po natin kung ano yung mga policy ni Meta. Yun po yung pinaka way na magandang gawin natin. Mag-research po tayo para po tayo mismo ang nakakaalam. Yun po ang gawin po natin. Huwag po tayo tatamad-tamad. Mag-upload po tayo, mag-research po tayo ng palagi. Magbasa po tayo kasi may time. Kung may time ka naman mag-score ng mga video, sigurado may time ka naman talaga mag-research na kung ano yung mga dapat natin gawin dito. Kasi marami talaga na dito kay Meta, marami talagang bawal nating gawin. Kahit naman mga ibang content creator, ng malaking content creator, talagang may mga violation din po sila, na may mga nagawa din po silang mali dito kay Meta, kasi hindi naman mga ibang policy na hindi nakalagay sa mga doon sa term condition, hindi nakalagay doon, pero may nakagawa yung ibang mga content creator, kaya yung sila magka-violation din sila, pero hindi masyado kasi alam nila yung kung ano yung mga gagawin para hindi matuloy. Ugaliin po natin magbasa ng mga policy ni Meta. Pumunta lang po tayo sa monetize, hanapin po natin ang dashboard, tapos lalabas po yung ads on reels. Kapag napindot po natin ang ads on reels, nandito po tayo. Tapos kung masipag ka, basa-basahin mo po kung ano yung mga policy ni Meta para po maiwasan po natin yung mga pagkakamali natin dito. Basahin natin yan para po alam po natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Iyan po nakalagay po lahat ng mga dapat natin gawin para po mabilis po tayo ma-monetize. Ako kahit hindi ako monetize, pero hindi naman ako nagmamadali, pero aasa pa rin ako na ma-monetize. Pero gusto kong basahin lahat ang mga policy para po pagdating ng araw na ma-monetize na ako, hindi na ako problemado dahil alam ko na yung mga kung ano yung mga tamang gagawin dito, kung ano yung mga policy ni Meta. Kasi ito yung talaga yung gusto ko talaga ito malaman kung ano yung mga tamang gagawin ko. Kaya kung ikaw ay inasam-asa mo na ma-monetize na dito kay Facebook, talagang sipagan po natin magbasa dito kung ano yung mga dapat natin gawin para pagdating ng araw ay tayo ay mo-monetize na alam po natin, at saka may iwasan na natin yung mga dapat nating iwasan kung magka-violation man tayo, na pwede na, kung alam na natin kung ano yung mga dapat nating gawin dahil nabasa natin dito yung mga term condition ni Lolo Meta. Alam po natin talagang mahigpit na po yan pagdating na po sa sahod ng usapan, dahil po marami po ngayon ma-monetize pero magka-problema po sila. Oo, tama po kayo. Kung ano yung higpit ngayon na hindi ka pa monetize kay Lolo Meta, mas mahigpit po yan pagdating na monetize ka. Kasi napansin nyo guys, marami ngayon na ibang content creator monetize na tapos bigla silang nawala dahil po sa nangyari po, nagka-violation sila, tapos tinatamad na po sila gumagawa ng content. Yun lang guys, maraming salamat.